Naranasan mo na ba yung relasyon na sa simula pa lang ay parang perpekto na talaga? Yung tipong feeling mo ay soulmate mo na siya simula pa lang. Pero habang tumatagal, parang unti-unti kang nauubos at unti-unting nawawala ang tiwala mo sa sarili mo. Kung oo, posibleng ang karelasyon mo ay may mga katangian ng isang narcissist. At yan ang tatalakayin natin sa video na ito. Ang mga narcissist, tandaan nyo, ay magaling magtago sa kanilang tunay na ugali sa simula pa lang ng relasyon. Pero kahit gaano sila kagaling magtago, ay may lalabas at lalabas na mga senyales dyan na dapat ay aware ka para magamit mo sa pagpili ng makakasama sa buhay. O kung kasama mo na ngayon, magamit mong reference para sa pagdidesisyon mo para sa sarili mo. Ngayon, sinipag uli ang Ate Lors nyo, meron akong inihanda sa inyo na free na evaluation sheet na pwede ninyong i-download or gamitin para ma-identify ninyo kung merong narcissistic behavior ang inyong mga asawa o mga karelasyon nyo ngayon. Disclaimer lamang po, ang content na ito ay para sa awareness at self-reflection lamang, hindi ito professional diagnosis. Layunin lang po natin na tulungan kayo na makakita ng mga early warning sign upang maprotektahan ang sarili nyo emotionally. Ayan, welcome back sa aking channel. Ako po muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasubscribe naman po. At dun sa mga regular ko pong viewers, maraming salamat po sa inyo. Taus-puso ang aking pasasalamat sa inyong pagsuporta. At dun sa mga nanonood ng halos lahat ng video ko, talaga naman po, salamat sa tiwala. Hello again, Nicole and Ivy from Japan. Lagi silang nanonood. Pati si Wafa. Hello, Wafa. Lagi kitang nakikita sa comment. Thank you so much sa'yo. Okay, so napaka-interesting ng topic natin ngayon tungkol sa mga narcissistic behavior ng isang lalaki sa loob ng relasyon. Kung napanood ninyo yung part 1, pinag-usapan natin doon yung mga senyales na baka narcissist yung kadate mo. So, kung dating pa lang kayo, makaka-relate kayo sa part 1, panoorin nyo po yung part 1. Ngayon naman, itong part 2, karelasyon nyo na. Diba? Pwedeng boyfriend mo, pwedeng asawa mo, o pwedeng kasama mo na sa bahay, magka-live-in kayo. So, ito naman ang mga senyales na baka narcissist yung kasama mo. Ngayon, dahil sinipag ulit si Ate Lors nyo, mayroon na naman tayong evaluation sheet para dito. Libre po ito, ida-download nyo, nandyan yung link sa ibaba para magamit nyo yung form. At fill upan nyo lang yan ng totoo sa puso nyo. Anong score ang ilalagay ninyo kasi may scoring po yan. Ayan, makikita nyo dyan. May 1 to 5, ganyan-ganyan. Then may total yan. Yung total, makikita nyo yung score dyan. Kung anong lalabas dyan at kung ano ang makikita ninyo dyan na pwede ninyong reference, na pwede nyong baguhin or baka talagang makikita nyo dyan na gaano kataas yung percentage na talagang narcissist yung inyong asawa. Pero bago yan, paliwanag na natin sa part 1 kung ano ba talaga ang narcissist. So paliwanag ko ng mabilisan sa inyo para yung mga hindi nakapanood ng part 1, magkaroon kayo ng idea ano ba talaga ang narcissist. Ito ay isang tao na sobra-sobra ang pagkahumaling o pagmamahal sa sarili nila. Sa itsura, sa achievements, sa validation ng galing sa ibang tao. Diba? Madalas, ito yung mga tao na matataas ang ego pero kulang sa empathy, hindi sila marunong makiramay sa damdamin ng iba. Ang gusto lang nila, sila yung palaging sentro ng atensyon. Okay? So sa video na ito ay tatalakayin natin yung 7 simpleng sign na baka narcissist ang karelasyon mo. Okay? So yung sign number 1, love bombing. Talaga naman, sa simula pa lang babahain ka na ng atensyon, ng regalo, matatamis na salita, ng mga messages. Diba? Parang nahanap mo na ang the one. Talagang perfect. Pero alalahanin mo, hindi ito totoo. Ginagawa nila ito para ma-hook ka kaagad, para ma-attach ka kaagad sa kanila. At para mahirapan kang umalis kapag gusto mo nang lumabas sa relasyon dahil nakita mo na yung tunay na kulay nila. Diba? Kaya nga merong mga kwento ng mga isang linggong pag-ibig, tapos diba yung mga nawala ng 2 weeks pa lang sila, nawala na or nahirapan ka na kaagad, diba? Kasi ganito yung mga narcissist. Gagawin nila ang lahat para mahulog ka lang talaga kaagad sa kanila. Para magkaroon sila kaagad ng control sa'yo. So huwag na huwag kayo kaagad magpapadala sa sobrang bilis ng pagmamahal. Ang tunay na pagmamahal kasi hindi minamadali.
Di ba nag-grow yan unti-unti, nade-develop yan. Hindi yan nakukuha sa madalian. Okay, yung number 2, walang respeto sa boundaries. Kapag sinabi mong ayaw mo ng isang bagay o may personal kang hangganan, may boundary ka, binabaliwala nila to. Halimbawa, sinabi mo hindi ka komportable na binubuksan ng cellphone mo, pero anong gagawin nila? Bubuksan at bubuksan pa rin nila yan. Wala silang pakialam kung ano yung iseset mo na boundary. Kasi yung taong normal, alam mo yun, may respeto sa'yo, nire-respeto niyan ang boundary mo at ang space mo. May respeto yan. Kung sinabi mong hindi ka komportable sa isang bagay at ayaw mong gawin yon, ire-respeto niya lahat yun. Ng usapan, sila ang bida. Diba? Kapag nagkwento ka ng achievement mo, ibabalik niya sa kanila or mamaliitin nila yung achievement na ikinuwento mo at sasapawan nila. Sabihin, ako nga, mas ano pa dyan. Ang tunay na partner na talagang nagmamahal sa'yo ay marunong makinig, marunong mag-celebrate ng achievement mo. At hindi takot na magtagumpay ka. Masaya sila na nagtatagumpay ka. Kahit na mas matagumpay ka sa kanya, mas masaya sila. Diba? Na magse-celebrate sila. Pero ang narcissist, hindi. Hindi pwede na mas lamang ka sa kanya. Number 4, palaging may competition. Hindi ka niya ituturing na kapartner, kundi parang kalaban. Diba? Palagi na lang may competition sa accomplishment ninyo, sa mga natapos ninyo. Diba? Gagawin niya ang lahat para palagi siyang lamang sa'yo. Ang healthy na relasyon, dapat teamwork yan, hindi competition. Pero sa narcissist, palaging competition yan. Yung number 5, gagamitin niya kung ano yung kahinaan mo. Yung mga sekreto, o yung mga hinaing mo, yung mga pain na sinabi mo sa kanila before, minsan gagamitin nila yan laban sa'yo. Kapag nag-away kayo, biglang ibabalik niya. Halimbawa, nung nagsisimula pa lang kayo, dahil nga, di ba, narcissist, napakagaling sa umpisa, napakabait, napaka-sweet, maunawain. Kung noong stage pa lang noon, sinabi mo sa kanya na nai-insecure ako sa katawan ko kasi medyo tumataba na ako. Syempre noon, nagsisimula pa lang. Ang bait niya, ang galing. Sabi, okay lang yan, ganyan. Mahal pa rin kita kahit ganyang katawan mo. Eto na, nung kayo na, magkasama na kayo, asawa mo na, o magka-live-in na kayo, kapag may argument kayo, or napag-usapan nyo yung tungkol sa katawan, di ba? Babalikan ka niyan. Di ba? Sino ba naman papansin sa'yo, ganyan ang katawan mo? Pwede niyan sabihin na ganun. So, ang totoong nagmamahal, hindi binababa yung self-esteem mo. Palagi kang itinataas. Kasi kung hindi narcissist yan, nung una sinabihan kanya na okay lang na mataba ka, mahal naman kita. Dapat hanggang mag-asawa kayo, hanggang kayo na, di ba? Okay lang na ganyang katawan mo, mahal naman kita kahit ganyan. Pero hindi gagamitin na niya yan sa'yo para lalo kang ma-insecure, para ibaba yung self-esteem mo. Gaslighting, ito yung isa sa pinaka-dangerous na tactic na ginagawa ng isang narcissist. Sasabihin nila na mali ang pagkaintindi mo, mali ang pagkaalala mo, o nag-i-imagine ka lang, di ba? Kapag halimbawa, meron kayong pinag-usapan, di ba? Halimbawa, sinabi mo, sabi mo, pupunta ka kahapon, pero bakit hindi ka dumating? Ang isasagot niya sa'yo, hindi ko sinabi yun Ang problema, mahina na memory mo. Mga ganong sample. Hanggang sa paulit-ulit na sitwasyon na kagaya nito, hanggang sa bandang huli, nagdududa ka na sa sarili mo, sa memorya mo, di ba? Tama pa ba ang perception ko? Tama pa ba ang, di ba? Ikaw na yung nagdududa sa kakayanan mo. Tandaan mo lang na kung paulit-ulit mong nararamdaman na parang nababaliw ka na, yung parang baka hindi ikaw ang may problema, yung baka minamanipula ka na, mag-isip-isip ka na. Baka isa to sa senyales na narcissist pala ang kasama mo. Hindi marunong humingi ng tawad. Ito nga, sa kanila, sila ang laging tama. So bakit sila hihingi ng tawad, di ba? Kahit obvious na sila ang may pagkakamali, ikaw pa rin ang may kasalanan. At ikaw pa rin ang mamanipulahin na humingi ng tawad. Ikaw pa rin ang dapat mag-sorry. Di ba? Kahit na halimbawa na ng babae, niloko ka or nang chichit siya ngayon, nahuli mo. Anong isasagot sa'yo? Sasabihin sa'yo, kasi ikaw ang may kasalanan kung bakit ako naghanap ng iba. Wow, di ba? Sa kasalanan na nila, ibabalik pa sa'yo.
na kaya nila nagawa yon dahil ikaw ang may kasalanan. Diba? So yung tunay na partner, tunay na asawa at mahal ka talaga, handa yan magpakumbaba at mag-sorry. Hindi yung ikaw ang palaging mali. Ang tunay na relasyon dapat nagbibigay ng lakas, ng saya, ng ligaya, hindi ng duda, ng takot, o hindi yung para kang nababaliw sa isang relasyon, di ba? Kung nakikita mo na ang mga senyales na to, tandaan nyo na hindi nyo lahat-lahat kasalanan ang problema sa isang relasyon, lalo na kung narcissist nga yung kasama ninyo. At ito pa mga kababaihan, kayo ang may kontrol at kayo ang may karapatan na pumili ng karelasyon ninyo. At tandaan nyo na deserve nyong mahalin ng totoo. Kaya maging matalino kayo para hindi kayo mamanipula o makontrol sa isang relasyon. Tandaan nyo lang na ang self-love ay hindi selfish. Ito ang unang hakbang para magkaroon ng mas masaya at mas healthy na relasyon. So kung nagustuhan nyo po ang video natin ngayon, paki-like at paki-subscribe. Thank you so much muli sa pagsama sa akin and see you sa part 3.